Ang alamat ni Mariang Makiling. Marahil iba't ibang alamat tungkol kay Mariang Makiling ang inyong nabasa na. Ito'y isa rin sa mga matatandang alamat patungkol sa kanya na nagmula pa sa Los Baños, Laguna. Sa lalawigan ng Laguna, naniniwala ang mga tao na sa bundok ng Makiling ay naninirahan ang isang magandang diwatang nagngangalang Mariang Makiling. Ayon sa kwento ng mga matatanda, ang Laguna ay pinamumunuan ng dalawang bathala. Ito ay sina Dayang Makiling at Gat Panahon. Ang mga bathalang ito raw ay mayroong magandang anak na dalaga na pinangalanan nilang Mariang Makiling. Dahil sa kanyang angking kagandahan at kabaitan, si Maria ay siyang tanging lakas at ligaya ng kanyang mga magulang. Nang pumanaw ang kanyang mga magulang, kay Maria Makiling na iwan ang pamumuno ng nasabing lalawigan. Kakaiba sa mga naunang mga bathala, si Maria Makiling ay nagpapakita sa kanyang mga nasasakupan. Tuwing umaga ng Tiangge, bumababa siya sa bundok ng Makiling at nakikihalubilo sa mga taong bayan, kasama ang isang katulong at mga katutubo. Namimili sila ng mga kagamitan at ipinamamalit ay ang mga piraso ng luya. Tunay na napakaganda ni Mariang Makiling. Dagdag pa dito ang napakaitim niyang buhok at napakaamo niyang mukha. Yun din bumagay sa kanya ang kanyang suot na mahabang damit na may mga bordang rosas. Kahit mag-isa sa gubat, masayang naninirahan si Mariang Makiling sa kanyang gubat na Malaparaiso. Tuwing hapon, naglalakad-lakad ito upang magmasid sa kanyang kagubatan. Araw-araw, may pumupuntang mga ngaso sa kagubatan upang maghanap ng makakain nila. Hinahayaan lang sila ni Mariang Makiling na pumunta sa gubat upang mangaso o magpitas ng mga prutas o mga gulay dito. Masayang nagmamasidlang si Mariang Makiling sa mga ngaso o sa mga taong pumupunta sa kanyang kagubatan. Isang araw,
Napagpasyahan ni Mariang Makiling na bumaba sa nayon at makipaghalubilo sa mga tao. Pumunta siya sa Tiangge upang makipagpalit ng mga halaman o mga gulay. Malugod naman siyang binati ng mga tao sa nayon. Magandang umaga, magandang diwata. Narito ang aming mga alay. Tanggapin mo po ng buong puso. Maraming salamat sa inyong pagbigay. Walang anuman po. At habang si Maria Makiling ay nasa nayon, sumama siya sa isang kasiyahan sa nayon. Sobrang napakasaya ng mga tao sa nayon, pati si Maria Makiling ay sumasama sa kanilang mga pagsayaw, pag-awit at kung ano-ano pa. 隠れてるのね誰に見つけてほしいの親指姫夢を見ながら目覚めの日を Sa mga ikakasal, nagpapahiram siya o nagbibigay ng mga bagay na hindi nila makayang bilhin, tulad ng mga malasutlang damit pangkasal o mga kasangkapan para sa kasalan. Panikreto niya lamang itong iniiwan sa harapan ng kanilang mga pintuan. Ano pat napakabait ni Maria Makiling sa kanyang mga nasasakupan. Pagkatapos niyang ibigay ang mga damit pangkasal, masaya itong uuwi sa kanyang kagubatan na tila ba'y paraiso. Subalit dumating ang panahon, ang mga tao ay waring nalimot ang kabutihang ipinagkaloob sa kanila ni Maria Makiling. Karamihan sa kanila ay di man lamang marunong tumanaw ng utang na loob. Walang atumali nilang inabuso ang kagubatan ng bundok Makiling sa pagkakaingin at sa pagpatay ng walang habas sa mga ibon at hayop na naninirahan doon. Walang awa nilang pinagsira-sira ang mga halaman na naandun sa kagubatan. Hindi man lamang sila naawa sa kagubatan. Ngunit ang hindi alam ng mga tao, tahimik lang na nagmamasid sa kanila si Maria Makiling. Galit na galit ito at sinabi ang mga katagang. Mga walang utang na loob. Simula nun, hindi na bumaba o nagpakita si Maria Makiling sa mga tao sa nayon. Napapansin niyo ba? Hindi na bumababa ang diwata. Oo nga, ngunit natanggap ako sa mga balita galing sa mga taga-nayon natin. Sinira daw ng mga taga-nayon natin ang kagubatan. Baka yun ang naging dahilan bakit hindi na bumababa si Maria. Sobra naman, wala na tayong mapupukunan ng ating mga hanap buhay. Paano na nga yung mga anak ko? Paano na tayo? Tayong lahat. Umuulan na. Umuulan na. Sa sobrang galit ni Maria, kinalimutan niya na ang mga tao sa nayon at hindi na nagpakita rito. Si Maria Makiling ay biglang naglaho at hindi na muling bumalik pa. Sa ngayon, ang tanging matatamis na alaala na lamang
sa panahon ni Mariang Makiling ay nagpapakita sa tao ang naiwan sa mga taong bayan. Subalit, may ilan pa rin nagsasabing kapag kabilugan ng buwan, makikita raw ang isang napakagandang babaeng may mahabang buhok at matamis na umaawit sa madawag na kagubatan.